Para po sa devotion natin patungkol sa prophecy of Jesus, mahaba po itong topic na ito at paalala po, meron po tayong isang buong series patungkol dito. 8 videos po ito. Ginawa ko po ito 4 years ago na. Pero marami pa po kayo matututunan talaga dyan. Though yung knowledge ko ngayon at information ay mas malawak na. Pero dito po sa series natin ito, matutunghayan nyo po na lahat po ng mga inaakala natin na yung mundo pasama ng pasama, puro lindo lang dadanasin natin, tagutom, pagdurusa, tribulation in the future, lahat po yun ay nakalipas na. Kasi ang ating Panginoon Kristo mismo ang nagsabi, lahat ng yun ay matutupad sa henerasyon nila. So, dito po sa devotion natin ito, isa pong puntos natin na ginawa dito ay yung early church, accurate yung interpretation nila ng Matthew 24, ng prophecy ni Jesus Christ. So, bago po basahin yung ilang part dito, gusto ko po muna kayong bigyan ng background. Nung unang panahon po, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, lahat ng mga pagdurusa na darating na dadanasin na to, mangyayari sa henerasyon nila. Now, nangyari po ito, yung prophecy po nito, nangyari po ito nung before mamatay ang ating Panginoong Kristo. So, ipagpalagay na natin na AD 30s, 31, 32, 33. Tsaka yung katuparan nito nung AD 70. So, isang henerasyon po yun. Kasi ang generation kasi ay 40 years. So, isang generation, sabi ni Jesus Christ, hindi matatapos ang henerasyong ito, magaganap lahat ng propesiya niya. Yung mga lindol, wars, rumors of wars, malawakang tagutom, mga bulaang propeta, bulaang mesaya, lahat naman po yun nangyari down to the very detail. Now, meron lang isang scholar noong 19th century, si Albert Schweitzer, sinulat niya yung The Quest of the Historical Jesus. Sabi ni Albert Schweitzer, si Jesus nagkamali sa prophecy niya. Mahabang istorya to, especially when it comes to the kingdom of God. Sabi ni Schweitzer, Jesus was mistaken. Yung mga apostles, they were mistaken. Now ako po, sinasabi ko, hindi si Jesus ang nagkamali, kundi si Albert Schweitzer. Kasi si Jesus Christ, yung prophecy niya, natupad yun. Bawat detalye nun, naganap nung henerasyon na iyon. Pati yung mga bulaang propeta, nagsilabasan talaga sila. Yung wars and rumors of wars, nangyari talaga yun. Abomination that causes desolation, lahat po yun. And yung early church, sabi ni Eusebius, si Eusebius po yung nag-record kasi historian po to si Eusebius. Sabi niya sa kanyang sulat, dito po sa chapter 5 verse 3. Sabi niya po, "But the people of the church in Jerusalem had been commanded by a revelation." Bakit po Jerusalem? Bakit importante yung Jerusalem? Kasi po yung Jerusalem, nandyan po yung temple. At yung temple po, yung liderato ng templo, yun talaga yung umusig sa mga Kristiyano, maging kay Jesus Christ. At makikita niyo po sa Book of Acts, ang umusig talaga, mga nagpapatay sa mga Kristiyano ay liderato ng templo. Kaya sabi ni Jesus Christ, wicked generation yan, yung talagang napakasamang henerasyon. Sabi ni Jesus Christ, etong templo na to, guguho yan. Actually, ang sumunog talaga ng templo, ang nagtapos talaga ng templo, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Bakit importante na wala na yung temple? Now, pag pumasyal kayo sa Israel right now, wala na kayong makikita doon na templo ng mga Israelita. Yung templo sa Old Testament, wala na yun. Gumuho na yun noong AD 70. Hanggang sa pinakapundasyon. Sabi kasi ni Jesus Christ sa prophecy niya, yung templo na yan, wala kang makikita yung bato, kapwa bato, magkapatong, talagang iguguho lahat yan. Bakit po? Bakit importante na wala na yung templo? Sabi po ng Book of Hebrews, na yung Old Covenant, yung templo, ano na yan obsolete na. Yung Old Covenant, obsolete na yan. Yung pagsasakripisyo ng hayop, wala na yan expired na yan, obsolete na yan. Kasi dumating na si Jesus. Si Jesus, yung final sacrifice. Siya yung Lamb of God. Siya yung kordero ng Diyos. Na pag dumating yung kordero ng Diyos, lahat ng sakripisyo sa templo, magtatapos na. Kasi si Jesus yung katuparan na tunay na sakripisyo, nagsakripisyo ng kanyang buhay. Lahat ng mga tupa na sinasacrifice sa temple, wala na yun. Yung temple, wala na rin yun. Yung mga priest sa templo, wala na rin. Bakit? Jesus Christ is the true temple, Jesus Christ is the true priest, and Jesus Christ
is the true sacrifice. Pero ang nangyari po, yung liderato ng templo, sabi nila, nung nakita nila yung Messiah, dumating na, sabi nila, wala to, reject natin tong Messiah na to. Piliin natin yung templo, piliin natin yung sacrifices, piliin natin yung Old Covenant, piliin natin yung Mosaic Law. Crucify nila si Jesus Christ. Nireject nila si Jesus Christ. At inusig nila yung mga Kristiyano, mga apostol at mga Kristiyano. So sabi ni Jesus Christ, iniyakan niya nga muna yan sa Matthew 23. Sabi ni Jesus Christ, ginagather ko kayo, tinitipon ko kayo na parang inahin, na kayo yung mga, yung di ba, ako may manok ako rito, yung mga maliliit na mga manok, yung sisiw, parang inilalagay niya sa ilalim ng pakpak niya. Pero sabi ni Jesus Christ, pero ayaw nyo, pilit nyo akong nire-reject. And because of that, all the curses, lahat ng mga sumpa na nakalagay rito sa prophecy na ito, ipapataw sa inyo. Kaya maganda kung mabasa niyo yung Matthew 23 at Matthew 24. So, ipinataw nga yun sa kanila. So, anong mangyayari ngayon? Ang nangyari historically, yung mga Romano, sila yung nagwasak sa templo. Yung mga Romano, sino nag-utos? Si Emperor Nero. Kailan yon? AD 66, mid-66 hanggang AD 70. Gano'ng katagal yon? 42 months. Ano nakasulat sa Revelation? 42 months. 1,260 days. Yun ang eksaktong nakasulat sa Book of Revelation. At eksakto din yung katuparan. Kasi sinugo ni Emperor Nero, sabi niya, okay, yung ano na yan, may rebellion dyan sa Judea. O sige, ito, Cestius Gallus, yun yung unang inutusan Supilin nyo yung rebellion dyan. Tinagal yon from the time of Cestius Gallus, mid-66 AD, hanggang AD 70, ng 3.5 years. Yung 3.5 years na yun yung pinagkakamalan ng mga Kristiyano ngayon, sa panahon natin ngayon, na magkakaroon ng tribulation for 3.5 years. Ganong katagal. Pero yung tribulation, nangyari na yun nung unang panahon pa lang. Precise yung prophecy ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi siya nagkamali. Sabi niya, this generation, etong henerasyon na to, sila yung dadanas ng tribulation at mga pagdurusa at paghihirap. Now, sino ang dadanas nun? Mga tao doon sa Jerusalem. Remember, si Jesus Christ, nireject ng mga tao doon sa Jerusalem, lang liderato ng templo. So, eto yung nangyari. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Matthew 24, basahin ko po muna yung ilang detalye dito. Sa Matthew 24, sabi niya, pag nakita nyo na itong mga sign na ito, bulaang propeta, paglaganap ng kasamaan, sabi niya, ano pa yan? Hindi pa yan yun. Meron kayong pinaka-hint nyo. Eto, karumal-dumal na paglapastangan. Yan yung pinaka-hint nyo na yun na talaga yun. Kailangan nyo nang tumakas. Umalis na kayo sa Jerusalem kasi wawasakin na yan. 3.5 years na pagdurusa ang mangyayari dyan. So, ano yung karumal-dumal na yun? Sa English po ay abomination that causes desolation. So, pag nakita nyo na yan, umalis na kayo, tumakas na kayo. Kaya po sabi rito, sa verse 16, ang mga nasa Judea ay tumakas na patungo sa mga bundok. So, yung tribulation, mga kapatid, hindi yan worldwide. Hindi yan sa future natin, pati Pilipinas, damay. Yung tribulation o matinding kapighatian, daranasin yan ng mga tao ng unang panahon sa Judea. Kaya sabi ni Jesus Christ, yung mga nasa Judea na mga Christians, mga followers ko, tumakas na kayo patungo sa mga bundok. Yung mga nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang mga bagay sa loob ng kanyang bahay. And-explain ko po yan sa series natin, na Prophecy of Jesus series. At ang mga nasa bukid, kung nasa bukid kayo, wag na kayong bumalik sa templo kasi papaligiran ng mga Romano yan, wawasakin yan. Yang templo na yan. At doon sa loob ng templo, daranas kayo ng tribulation. Kasi magkakaubusan ng pagkain, magpapatayan kayo ron para lang makakain ng isang butil ng mais, things like that, no? May incident pa doon na pati yung anak niya, may isang babae, pati yung anak niya, kinain niya na rin sa sobrang tindi ng gutom, sa sobrang tindi ng tribulation. So, sabi dito, ngunit kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa araw na iyon. Sabi nung kakilala ko, sabi niya sa mga anak niya, wag na kayo mag-anak kasi pag nabuntis kayo, tapos inabutan kayo ng tribulation, sabi sa Bible, pag nagpapasuso ka o buntis ka, kawawa ka.
Kaya yun yung instruction niya sa mga anak niya. Mga kapatid, hindi po ito sa panahon natin ngayon or in the future. Ito po ay sa panahon nila. Kasi nga, ang hirap tumakas pag nagpapasuso ka at buntis ka. Pinapatakas ni Jesus yung mga Kristiyano. Kaya sabi niya, kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig at Sabat. So, yung tribulation po, darating sa Jerusalem, kailangan nilang umalis. Idalangin nyo na wag winter or wag Sabat. Kasi pag Sabat, sasarado yung mga gate, may iwan kayo sa loob. So, yung pagtakas, very important po yung pagtakas ninyo sa taglamig at sa Sabat. Now, yung early church, nung nakita nila isa-isa itong natutupad sa panahon nila, 1st century, sabi ni Eusebius, eto na po yung sulat ni Eusebius, maganda kung mabasa nyo rin po, nasa internet lang naman to. So, sabi ni Eusebius, yung church sa Jerusalem, na inutusan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Revelation, yung kapahiyagan niya, kasama na yung Book of Revelation din doon, tsaka magkasunod po kasi yung Revelation tsaka yung Prophecy of Jesus. Magkakambal po sila. Kung ano yung Prophecy of Jesus, yun din yung Revelation. Yung detalye, mas maraming detalye sa Revelation, sa Book of Revelation. So sabi dito, but the people of the church in Jerusalem had been commanded by a revelation na ipinagkatiwala sa mga leaders nila, sa mga elders, before the war, bago maggera, to leave the city and to dwell in a certain town of Perea called Pella. Pumunta sila sa Jordan. And when those that believe in Christ, yung mga mananampalataya ng unang panahon, had come there from Jerusalem, then as if the royal city of the Jews and the whole land of Judea were entirely destitute of holy men, the judgment of God at length overtook those who had committed such outrages against Christ and His apostles. So sinasabi ni Eusebius, yung mga naiwan lang doon ay yung mga umusig kay Kristo at sa mga apostol at sa iglesia. And, listen to this mga kapatid, and totally destroyed that generation of impious men. Clear. Sabi ni Jesus Christ, kailan mangyayari ang lahat ng ito? Sa henerasyon nila. Sabi ng early church, nung nangyari lang, unti-unti nang nangyayari yung prophecy ni Jesus Christ, umalis sila, and then sabi ni Eusebius, totally destroyed that generation as prophesied by the Lord Jesus Christ. Yung henerasyon na yun. Pag tinuloy-tuloy nyo po ito, makikita nyo pa po yung abomination of desolation, according to prophet Daniel 9:27, on and on and on. At makikita nyo po exactly, hindi lang po si Eusebius, pati yung isa pang historian, ang pangalan niya ay Flavius Josephus. So si Josephus po, siya yung negotiator nung unang panahon na nakasaksi talaga ng lahat ng ito. Nirecord niya rin ito. Kaya po yung detalye ng prophecy ni Jesus Christ, lahat po yun natupad. Meaning to say, hindi po natin to i-interpret na future. Na yung mundo natin pasama ng pasama, daranas tayo ng taggutom, paghihirap, and then great tribulation. Lahat po ito na nandito sa envelope na ito ay nangyari na according kay Jesus Christ at according sa early church na ininterpret yung prophecy ni Jesus Christ accurately. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow.